Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga dahil dito ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw naman. Ayan. Ayan. Hello mga tagapakinig namin, mga Good morning. classmates. Good morning. Muli ito si classmate Dominic. At si classmate Christine. Yes, si classmate Kay ay nagpapagaling sa kanyang sakit. Kaya naman pagaling ka dyan, classmate Get well Kay. soon. Yes. And yun nga, napag-usapan, so far this month yung beginnings, di ba? Kasi syempre January, so syempre mga bagong simula, mga masayang alaala na. Yes. Wow. Pero what about the past, classmate Christine? Para na lang ba siyang Control-Alt-Delete sa computer para i-shortcut yung pag-delete nung task o pag-end Yung mga nung history, task? i-clear natin yung mga history oo. natin. Ganun na lang ba ang past o hindi? Syempre hindi naman. Kasi parang, this is real life. Hindi to computer na tayo yung nagmamanipula, di ba? And yun nga, last episode's topic was starting all over again, di ba? Wow. Ngayong episode, medyo may hugot tayo Oo. dahil ang usapan natin ay Letting go. wow, letting go. Parang yung isang Parang yung sa kanta sa movie na Frozen. yung let it go. Let it go. Talaga naman. Very related pa din, di ba? And what comes to your mind when you hear the phrase let it go? Bukod doon sa Frozen, classmate Christine. Parang, minsan kasi diba, nag-let go tayo kasi masyadong mabigat na ang ating dinadala. Yung load natin, Oo. oo. So parang syempre, you have to let go some things para kayanin mo pa rin. Kasi diba Yeah. nahihirapan ka na? Ako pag naisip ko yung word na let it go, naisip ko rin yun, yung pagiging tao. Ako kasi yung tao na nag-yes lang sa mga bagay. So, Ako rin. Totoo yan. Learn to say no. Learn to say Ganon. no without explaining yourself. Di ba? Kasi ako nag-know ako na parang meron pa akong rason, ay sorry talaga kasi blah blah blah, di ba? So dito, you have to let it go kasi alam mo namang hindi mo nakakayanin. Totoo. Know your limitations, di ba? So, think of Toy Story 3, di ba? For instance, when yung si Andy, binigay niya yung toys sa iba, di ba? He gave his toys away, di ba? So, yung pinapalipas niya na lang yung incident para everybody's happy na lang, di ba? Totoo. Parang you have to sacrifice your own happiness or parang yung mga ginugusto mo para maging masaya rin ng iba. So, lahat. Parang win-win situation. Naisip ko yung mga clingy na parents na na-realize na Totoo. malalaki na tayo, di ba? Totoo yan, lalo na dormers tayo. Oo, lalo na pag college ka na, di ba? You go home, lalo na sa mga malalayo, once a week, di ba? Oo, totoo. So, parang pag uwi ko sa bahay, parang iluluto na lang yung favorite kong ulam. Oo, totoo yan. Di ba? Kasi parang minsan na nga lang dumating, so parang make it worth your ano na. Oo. So, parang yun yung mga ating quality time with Totoo. these people kasi nag-aaral sila in a far place. Ganun. Pero yung letting go kasi minsan, I mean, the first thing that comes to your mind pag letting go, yung feelings of hurt, pain, sadness, para mga puro negative ang connotation Ang na. sakit. Hindi naman kasi nawawala eh. Oo. Makakasanayan mo na lang. Wow. Yes. Hugot talaga tong episode na to. At syempre, forgiving versus forgetting. Kasi nga, may mga kasabihan naman kasi tayo na parang you have to forgive and forget. At meron namang kasabihang forgive but never forget. Bakit kaya? Kasi I think na parang, ayun nga, may, at the end of the day, may kasalanan pa rin ginawa sa'yo. So, syempre, you have to let it go na. Parang, pagbigyan mo na kasi a mistake is a mistake. Pero parang, kung papayag ka lang palagi na paulit-ulit lang ginagawa na, syempre, parang, mali na yun on your part. Tama. Ang hirap eh. Ikaw, anong pinaniniwalaan mo? Yung una, yung forgive and forget or yung forgive but never forget? Ako, syempre, forgive but never forget. Kasi parang, may magiging kasalanan ko na yun, parang pag paulit-ulit na yung ginagawang mali sa akin. Ako rin. Doon ako sa forgive but never forget. Kasi kahit anong gawin mong paglimot, maaalala mo yan eh, para sa akin na. Kayo mga classmates, ano kaya yung sa inyo? Forgive and forget, forgive but never forget. Walang dapat hugot dyan. Dapat talaga yung pinaniniwalaan. Totoo. So, minsan, mas nakakatulong pa, di ba? Na May good side naman yung pag-let go. Kasi parang sa katawan ng tao, sa bahay, di ba? Kailangan mag-let go ng stuff. Kasi otherwise, Tama. malalason tayo or magkakasakit. O parang, halimbawa, kahit sa kwarto nga natin parang tambak lang tayo ng tambak ng gamit na hindi natin kailangan. Tulad ng mga taong naglilipat bahay, di ba? Oo. Kunyari, ilipat sila sa isang bahay na kailangan mas konti yung gamit. Oo, kasi mas maliit. Oo. Ganun. So,
kahit may sentimental value yung iilan, Oo. you have to let it go, di ba? True. Tapos, nakapagbigay rin siya ng parang peace of mind, di ba? Parang mas magiging, ka na, mas relax ka na kasi parang wala ka nang iisiping iba. Tama. Di ba? Oo. And, ito na talagang question na talagang kailangan natin sagutin. Kayo rin classmates, sagutin nyo to sa inyong mga sarili. Madali bang mag-let go? Bakit o bakit hindi? Ay. Kailangan naman natin sagutin ngayon. Mauna ka na, classmate Christine. Wow. Hindi ba pwedeng mamaya na? Mag-isipan muna natin to. Hindi. Yung spur of the moment, anong masasabi mo dyan? Siyempre hindi. I mean, wow. Maraming pinagdaraanan sa life. Hindi talaga madali. Sino ba magsasabing madali? Siguro yung pusong bato. Wow. Pusong bato. Madali bang mag-let go? Hindi. Kahit sa anong bagay o aspeto mo yan ilagay, ilapat, mahirap mag-let go. Diba? And kung mahirap talaga mag-let go, i-release nyo lang yan sa pagsusulat, di ba? Oo, totoo. Kaya, magandang outlet of emotions. Kung kayo ay may mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radio drama, o kahit orihinal na komposisyon ng mga awitin, kayo ay magpadala na ng mga gawa ninyo sa ikaw naman sa dzup@yahoo.com para kayo naman ang bumida sa aming susunod na mga episodes. Kaya sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ng isang tula pagkatapos lamang ng ilang paalala. Manatiling nakatutok dito sa Ikaw Naman. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic. At si classmate Christine. Yes, ang kayo nang napag-usapan natin yung Pag-let go. Ay, hugot Pag-let go talaga. ng mga emotions natin. Oo, na hindi talagang madaling mag-let go, di ba, yan. and all. So, ngayon naman, syempre, mapapakinggan natin ang tula ng ating isang classmate. At ito ay si classmate Holiday Chua, first year BS Pharmacy sa University of Santo Tomas. Ang title ng likha niya ay Letting It All Go. We're all holding on to something. Something that's so hard to let go. Something that is better off elsewhere than we would ever know. But we always want to stay. To enjoy the moment while it lasts. To just freeze the time and never let this pass. We all tend to constrain and hold it till the last finger falls. Because we know that once it's gone, we'd feel nothing but loss. But that's just how life is. It keeps moving on, where time doesn't wait for you to be done. Although it may wound you and leave a scar on your soul, you have to let go and see what still lies untold. Letting It All Go by Holiday Chua. At yan nga Ang tula. Napakinggan natin ngayon ay gawa ni classmate Holiday Chua na Letting It All Go. Yes. So talaga yung kanyang title, parang alam nating tugmang-tugma sa Let It Go. Sakto sa ating episode ngayon. Na let it go, let it go, di ba? So, sabi niya sa unang line niya, or sa isang line niya, something that is better off elsewhere than we would ever know. Kasi usually we don't see the big picture or how things could be. Parang inisip natin na kung ano yung ngayon, yun yung parang pinoproblema natin ngayon. Kasi syempre, attached tayo, kaya nga di maka-let go di ba? Oo. Ay, yan tayo. Ugot na naman. Ano isang line? Yung isa, yung gusto ko rin. To enjoy the moment while it lasts. To just freeze the time. Yun nga, parang may mga moments tayo na ayaw natin i-let go. Na parang, it's so, parang, we just want to freeze there. Parang may kanta nga na kasi ang saya-saya mo na di ba? Parang, ayaw mo nang Oo, magbago pa. totoo yan. Di ba? Parang yung feeling na sana ganito na lang forever, di ba? Pero we need to go back to reality. Meron nga ako isang gustong kanta, yung, Chasing Cars ng Snow Patrol. Ay, oo. Tapos ang lyrics niya, could we just lay here and just forget the world? Wow. If we lay. Oo, yun. Talaga naman. And syempre, pero if it's always that moment, di kaya nakakaumay in a sense. Well, totoo rin. Parang, diba? we're just na-saturate tayo sa that moment of time. Yun nga, yung tanong is, ma-enjoy mo pa kaya? Diba? Parang pulot-ulit na lang. Kaya nga meron tayong hardships and all kasi parang it hones us, it builds us as a person. At saka, mas nag-create siya ng taste siguro, di ba? Oo.
Na parang hindi mo na siya ma-appreciate kasi Oo. it's something you do regularly. Kaya nga natin na-appreciate yung moment na yun. Kasi parang Mm. it's only once in a lifetime. 'Di ba? Tapos kung paulit-ulit mo gagawin, parang nawawala yung pagka-special niya. Tama. And parang pagkain mo sa favorite food mo everyday, di ba? Kung Totoo. araw-araw mo kinakain yan, hindi mo na Totoo. yan favorite food. Di ba? Parang siomay, gano'n. Naging siomay levels na lang siya. Sayo din sa isang line, Oo. it keeps moving on where time doesn't wait for you to be done. Totoo yan. Kasi parang yung time nga, hindi naman tayo inaantay eh. It Diba? goes on, di ba? Oo. The show must go on whether you like it or not. Totoo. Diba? We have to keep moving forward. Mm-mm. Mhm. And so, will you go with the flow o magpapaka-stuck ka sa past? Ikaw, classmate Christy. Go with the flow talaga akong tao eh. Parang ang hirap. Pero yun nga, there are some things that you just can't forget. Pero it doesn't mean na you have to stay there being stuck with it. At minsan, kailangan ko rin kasing mag-look back Totoo. in order to Move forward. Oo, tama. And so ako rin, I would rather go with the flow rin kasi. And Totoo. kayo classmates, ano, you would go with the flow or magpapaka-stuck kayo sa past? Siguro naman most would say, I will go on with the flow, di ba? Totoo. Unless yung mga talagang mga depressed people na Oo. magpapaka-stuck sila sa past. Wag naman. Wag naman. So sabi din sa isang line, we'd feel nothing but loss, di ba? Pero pwede rin naman relief, happiness, yung gagaan yung feeling correct. mo. Diba? True. Less baggage on our part. Tama. And on the other hand, yung mga good memories na pinag-uusapan, wag i-let go. Totoo di ba? naman. Kasi parang good memories nga eh. Tapos pag pinakawalan mo, parang nawalan siya ng Oo. meaningfulness. Oo, kasi Diba? mostly sa isang Totoo. taong inaalala lang niya yung mga bad things na nangyari Totoo. sa kanya. Eh. Wag Kasi parang, naman. parang nakakalimutan niyang naging blessed siya Oo, as a marami person. namang good things na nangyari. Oo, yun yung So, ating isipin. Kasi yun yung mga pang-boost, kumbaga, ng ating self-esteem, di ba? Self-esteem. Totoo yan. And parang mental photo album siya from which you can get comfort and Oo. strength. Di ba? Parang Like, you just scan it. And browse. Then, oo, totoo. Parang mapapasmile ka na lang bigla out of, Oo, out totoo. of nowhere. Minsan ganun True. ako. Mag-iisip ako, feeling, pakita mo ako as parang nakatulala lang. Totoo, may inisip lang And talagang action. malalim. Oo. And you have to let go and see what still lies untold. Sabi nga nung poem, di ba? May adventure ahead of you. Yes. Oo, totoo yan. And you have to discuss comfort zones in relation to letting go of something or letting yourself go. Oo. Ano yung nangyari sa boses ko? Okay lang yan. Yun, di ba? So, ano pa? Let go. Let go. And siyempre mga baggage kasi yung Oo, hang-ups totoo. natin. Especially, Parang binabagabag Oo. tayo. tama. Kung kunyari may kakaibiganin ka Oo. o magiging karelasyon ka, na-stuck in the past Totoo. and his or her mistakes, di ba? So, you should give yourself and others a chance, di ba? Parang malay mo, yung nangyari noon, hindi na mangyayari in the future or now. Kaya Parang, nga nangyayari yon para matuto ka. Totoo. Hindi yung- It's still also in your Oo. hands na baguhin mo kung ano yung mga kaganapan, Kung di ba? tatanggapin mo ulit yung Oo. same old na gano'n na thing, Totoo. di same old results ang magaganap, di ba? Parang gano'n. And syempre, kailangan natin sagutin Ang ating in the spotlight question of the week na Anong parte ng iyong nakaraan ang mahirap pakawalan? ay hugot na hugot talaga pati in the spotlight ngayon no? Totoo. And At syempre, naman tayo may mga parte na ayaw nating Oo. pakawalan. and- Alam niyo yan. and syempre, Kung kayo may mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radio drama, or kahit mga original na compositions na mga awitin, maaari kayong magpadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. i-let go niyo yung mga feelings, no? Yes. Di ba? Para hindi naman masyadong contained sa inyong mga sarili, di ba? Sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang isa na naman tula mula sa isa pa nating mga classmates, kaya tutok lang. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At syempre, nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic. At si classmate Christine, Yes, and kanina nga ating napakinggan ang tula ni classmate Holiday Chua na letting it all go. And Na di- saktong-sakto sa ating yes. episode. And this time, parang may sagot tong tulang to Ang tulang ito ay pinamagatang I'm fine. Wow. At siya ay sinulat ng Isang, hindi nagpakilala Oo, na di ating nagpakilala. classmate. Si Anonymous. Ayun ang ating pakinggan ang I'm fine.
I flashed a smile as they go my way. I tried to run because I know I can't stay. I ran as I wiped all of my tears away. They chased me just to hear me say I'm okay. Life is never as easy as it seems. People will see you and pull you down. But we come and we go, we cannot change things. They try to ease the pain and make their own clown. The world keeps chasing me back to reality. Pretending to be fine sure ain't that easy. But something keeps pulling me down like gravity. It's the dream that someday someone will save me. Yes, I'm fine, I'll wear a happy face for you. The world doesn't end and revolve around me. 'Cause as long as you're there and the sky is still blue, I guess I'll be fine because someone has to. I'm fine. Ayan nga, napakinggan nyo ang I'm Fine. Yes, I'm fine o kaya I'm okay. Di ba? Pwedeng, ang dalas Totoo. nating gamitin pero do we always mean it when we say we're okay? Oh, yung mga tao na kumusta? Oh, kumusta ka na? I'm okay. okay. Parang it's Fine. it's very vague. Very Parang, generic lang na parang you're not excellent, At kung but ikaw you're not talaga that oo. bad. Kung ikaw talaga yung real friend at sinabi ng friend mo na ikaw isa yung talagang friend ng friend mo, tapos sasabihin niya, I'm okay. Sasabihin ng friend mo, hindi ka okay. Kasi, Kasi parang may alam na natin na kung Oo. paano sila pag masaya talaga sila. tama. And very used pa naman talaga yung salitang okay, di ba? Kapag Oo. hiningan ka ng pabor, okay, di ba? So, Kapag pinagsasabihan ka na nanay mo, okay. oo, sige, go lang, ganun. Kapag tinanong ka ni crush kung dapat ba niya Ay. ligawan si best friend mo, Ayan tayo. okay pa din ba isasagot mo? Ayan tayo eh. Classmate Christine, okay pa rin ba isasagot mo? Okay. Hindi, okay. may kalungkutan May na kalungkutan sa na. boses natin. Oo. Kasi ang okay kasi, naging expression na lang siya. Kumbaga, ina-acknowledge mo yung sinasabi sa'yo without giving much thought, di ba? Parang yung I love you rin, na parang we use it very, parang carefree na tayo, na parang, uy, thank you, love you, gumagano na tayo. Or yung, kahit nga yung popular expression sa Facebook, diba, yung paki-explain, love you, diba? Actually. And sabi din sa isang line, I tried to run because I know I can't stay. I ran as I wiped all of my tears away. Siyempre, yung persona ng tula, parang kailangan ng space to feel things. Kasi nga, hindi na kayang mag-act lang palagi. Totoo naman. Kahit naman tayo. Sabi pa sa isang line, life is never as easy as it seems. People will see you and pull you down, but we come and we go, and we cannot change things. True, tama to. Diba? We come and we go and we let go of the things because we cannot change, diba? Totoo naman. Parang may mga bagay talaga na hindi natin kayang baguhin. Oh, at saka meron talagang taong mapiplease mo, pa yung mga taong hindi mo mapiplease. Totoo diba? yan. So, and you have just to go on, keep moving forward. totoo diba? yan. Hindi patagalin ng mga ganitong bagay. And sabi din sa isang line, it's the dream that someday someone will save me. You're going to need a shoulder to cry on. Yes, a best friend, a Totoo. special someone, di ba? We have to understand, though, na hindi sa lahat ng oras ay applicable yung pagko-confront sa tao, pagko-confide, di ba? Totoo. At tanungin kung anong problema niya. After all, iba-iba naman ng tao. May di ba? mga tao talaga na ayaw parang maging expressive sa feelings nila, na gusto nila, dinadamdam lang talaga nila. And in the last stanza kasi, di ba, na-mention yung ng persona yung na may kinakausap siya, di ba? Na he's being fine and all for someone else, wearing a smile for someone else. Aww. Di ba parang, Yung kanta nga ng Eraserheads, di ba? Yung, you'll get by with a smile. Di ba? with a smile. Di ba? Yan. Grabe yan. Di ba? Parang, Totoo. smile. Actually, may parang scientific, yun eh. Na nabasa ko sa isang article na parang pag nag-smile ka, yung, without it knowing, Oo, pinag-aralan na namin yan yung sa mo, isang diba? class namin, yung Social Science 1. Tapos, yun nga, according sa psych, parang yun eh, theory siya na kung ano man yung expressions ng mukha mo, yun ang nararamdaman mo. So, pag nakasimangot ka, lulungkot ka. Pero pag nakangiti ka, sasaya ka. Actually, and saka yung pag-exert ng muscles, di ba? Mas marami yung pag nagfa-frown ka kumpara Totoo. sa nag-smile ka.
syempre, parang put less effort, ngiti na lang. Yes, of course. And also, why would he need to do that? Yung persona, going back. Para ba ma-prove na there are still some right things in the world, perhaps, di ba? Or Parang restore faith in humanity, ganun ba to? Or baka para ipaalala lang sa ating lahat na there are still reasons to smile. Siguro Totoo yun. naman. May parang minsan kahit lahat na lang, parang it's just us against the world. Parang, alam naman, at the end of the day, there are still some things worth living for. Pero ganon, yung may mga things pa rin na pampasaya, ganon. Totoo yan. Tama. And, yun nga, yung express mo lang yung love mo sa loved ones mo. Feeling ko dun palang magiging masaya ka na. Totoo yan. Kasi in giving, you are receiving it. Yes, diba? Tapos parang minsan we don't say it enough. Kaya parang Tama. feeling natin na hindi na tayo mahal. Pero alam mo yung parang ikaw rin naman kasi hindi mo rin in-express. So, yun. Ikaw, classmate Christine, ito question din naman sa'yo. Pwede rin sagutin ng ating mga classmates. Have you ever needed to be strong for someone else? Or you put up a front, hindi yung pagiging plastic ka, yung smiling till your heart is breaking. Oh my. Till your heart is breaking. Well, ako kasi, since, alam mo yun, may minsan may mga positions ako. Leader ako. Parang, syempre, since you have people who are looking up to you, you have to be strong for them as well. Kasi parang, kung makita lang na stressed ka na, tapos parang konti lang iiyak ka na, parang, sila rin, may feel rin nila yun. So, parang kasi syempre ikaw yung leader totoo. And, ako rin, ikaw. yun nga, feeling ko may applicable times na you have to be strong for someone else. Especially totoo. nga kung leader ka. Kasi diba? someone will always look up to you. Tapos, if they see na ikaw, ganyan ka, parang baka sila rin, parang, kung siya nga hindi niya kaya, paano pa kaya ako? Ganun yung feeling. Or put up a front. But kailan ka mag-put up a front? Hindi yung pagiging plastic, as I said nga, pero smiling though your heart is breaking. Diba? Ano mo doon? Kailan ka magiging ganun? Always. Wow. Always. Hindi naman. Siguro, palagi may pinagdaraanan. Siguro pag may report at kailangan mo maging all smiles. Pag may mga production na baka sinisigawan ka ng mga prof, parang bakit mali ang ginagawa mo? Okay lang po yan, ma'am. Sige po. Sorry po. Pag-present ng paper, di ba? Totoo. Pag-present ng documentary. Pag-present ng article and you have to be calm, cool, and collected. Yes. Keep calm and go on. Move forward. Learn. Di ba? So, the persona is processing the feelings and emotions, pero wini-will na niya yung sarili niya na bitawan yung baggage na to for a higher purpose, di ba? So, ikaw, do you see yourself in the persona? Oh, well, yeah, syempre. Siguro lahat naman. Totoo. I mean, especially yung persona kanina, letting it go. Oo. Pero itong I'm fine, siguro yung iba, may mga talagang true people na hindi magsasabing I'm fine. Hindi ako okay. May mga ganun tao, di ba na? Totoo. Parang, kamusta ka na? Hindi ako okay. O, di ba? yung mga, parang ano yun eh. May isa pang may psych thing rin yan eh. Tawag dyan, may learned helplessness. Parang nagkamali siya once, inisip niya na, never ko na to kakayanin. So, parang wala siyang ginagawa para umalis dun sa pagka-helpless niya. Parang nagiging halimbawa, kung ako, press na siya. Sobrang hina ako sa math, ganun. I get low grades. So, parang, hindi ako marunong sa math. Never na ako magiging magaling sa math. Kasi, sinabi ko na once, hindi ka never na ako nag-move forward. Hindi ka nagkaroon ng parang room for improvement. So, diba? yun nga, kung ganun ako, I have to let go na parang nagkamali ako once sa math. I have to move forward and improve at that. Mga ganun levels. Wow. Siyempre, academic setting tayo. Yes. Pero applicable rin sa outside. Actually. And yung pag-let go, in the sense of letting go, i-let go yung pag-aaral. Wag naman. Hindi. I-let go yung baggage na yun. Siguro yung baggage na wala kang room for improvement. Alisin mo yun. Yung mentalities na tama, yung hindi mo thinking. kaya to. Yung thinking na, hindi ko na matututunan yan, hindi ko na magagawa yan, hanggang dito na lang ako, di ba? May mga ganun tao na parang, have some confidence naman from your self-confidence, di ba? You see so many from others, parang sa sarili mo, hindi mo makita, di ba? Parang yun. And syempre, you have to answer the in the spotlight question of the week. Syempre. Na? Anong parte ng iyong nakaraan ang mahirap pakawalan? Kaya naman, sagot talaga. And syempre, kung kayo ay may mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radiodrama, o kahit mga orihinal na komposisyon ng mga awitin, maaari kayong magpadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming mga susunod na episodes. And yes, sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight.
Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. Welcome back mga classmates. Kayo pa rin na nakikinig sa Ikaw Naman. Kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Ito Kasama pa niyo rin pa ang rin. iyong classmate na si Christine. Kasi classmate Dominic. Sobrang excited natin, di ba? Kasi tayo ay sasagot na sa ating In the Spotlight. In the spotlight. Ang ating In the Spotlight question of the week ay, Anong parte ng iyong nakaraan ang mahirap pakawalan? excited In talaga the tayo, no? spotlight. Sabi naman ni classmate Mary Joy Fernandez, yung nakaraan kung saan kasama mo yung taong wala na ngayon. Actually. Oo. Parang Minsan there yung are mga- just Oo. people who move forward. So parang, syempre, you can't hold them back. Mm-mm. In the spotlight. Sabi naman naman, ni classmate Josh Benaventura, puso. Kasi pag pinakawalan ko yun, parang pinakawalan na din kita. Meron pa siyang sinabi, Ano? lol. sobrang habang lol o Totoo. laugh out loud, di ba? Laugh out loud, ganon. Grabe, In the parang spotlight. sabi naman ni classmate Isha de Guzman, Josh, sinabihan niya yung kanina. Ibang hugot Anyway, sasagot na rin ako. Bagaman hindi ko patuloy ang tinatanggap na siya ay nakaraan na, dapat, open close parenthesis, mahirap pakawalan ang taong naging malaking parte ng kung sino ka ngayon. Mahirap pakawalan ang mga alaala na kasama pa siya at nakakausap. Lalo na kung iyon lang ang nag-iisang alaala na meron kayo dahil kahit isang larawan na magkasama kayo ay wala. Well, I am referring to my lola who just passed away last Christmas. So, sa mga ganitong bagay, parang talagang mahirap. Totoo. Kasi siyempre, attached ka na, Mhm. relative mo pa, Totoo. diba? So, parang pag nawala, siyempre, sa memory mo magsistick yan sa lahat ng Mhm. nagawa niya sa'yo. Lalo na yung mga people na parang they've made a big impact on who you are. Mm-mm. 'Di ba? They're very close to your hearts. And, you know, parang once na parang nawala sila, parang Tama. ang laki talaga ng impact rin Oo. sa'yo. In the spotlight. Hey, God. Sabi ni classmate Kay Enriquez, happy memories. Yes. Totoo Mahirap naman, nga naman. Parang ang sad naman kung pinakawalan mo lang siya ng basta-basta. Tama. Kasi the fact na mahirap siya pakawalan, ibig sabihin, ang laki ng impact niya sa'yo. Parang Mm-mm. napaka-meaningful niya. Kaya mahirap siya pakawalan. Oo. Tsaka huwag natin pakawalan. Di ba sabi nga natin kanina, di ba Oo. parang Hindi mental naman- album siya na parang Oo. pang-boost ng self-esteem. Hindi naman lahat parang dapat pakawalan. Tama. In the spotlight. Sabi ni classmate Cristel Agdameo, those carefree and innocent days of my childhood. Innocent pa naman rin ako ngayon, though mas aware na nga lang. Haha. Well, Oo totoo nga. yan. Kasi parang once you grow up, like you're exposed to the real Tama. world na parang as compared nung bata ka na parang ang problema mo lang yung paglalaro as kids. Oo. At Tapos, saka may magsabi nga din na parang, don't be childish, but be childlike. Di ba? totoo. In the spotlight. At yan ang ating In the Spotlight. In the spotlight. Pero may nagpahabol pa ng sagot Ay, sino niya. ba to? O, Si sige. ating si classmate Andy. Ano Ang sabi mga niya? traumatizing experiences, parang sobrang hirap kalimutan. True. Totoo yan. Actually, yan din dapat yung sasagutin ko. Oo. Di ba sasagot rin tayo? Oo. Hindi naman natin pwede i-let go na hindi tayo sasagot. Yes. Pero yun nga, totoo. Kasi parang, yung mga sad experiences, parang minsan naaalala natin bigla. Mm-mm. Parang it comes back to haunt us. Wow. Pero totoo, parang ano siya,
Kasi 'di ba, pag trauma nga, like, it's really big, isang big negative impact siya sa'yo. So, yun. Parang, I mean, it's something that we really have to let go. Kasi, 'di ba, parang ako, I'm scared of heights, ganon. Parang, I get limited because I'm afraid of those things. So, syempre, once na let go, I can do more things. Yes. At ako naman, ang parte sa akin ng nakaraan ko na mahirap pakawalan is, nag-agree ako sa mga ibang nag-answer, yung pag-let go sa mga taong mahal ko sa buhay na nawala na. Diba? Mahirap talaga i-let go yun. Diba? Parang nakasama mo na in all, nasanay ka ng kasama mo sila with memories and all. So, mahirap pakawalan. And syempre yung memories din. Memories, happy memories, and traumatizing memories. Na syempre, tatatak sa utak natin. And minsan, kailangan mong i-let go at some point in time dahil sa mga certain reasons. Totoo. Dapat. At ito na talaga, ito na ang ating In the Spotlight. At syempre yan. Ayan. Isang episode na naman ng letting go. Diba? Parang, Yes. it's the end of January. Yes. And of course, huwag kalimutang mag-answer sa ating In the Spotlight Question of the Week sa mga susunod na weeks. And tumutok rin. And don't forget to send your mga likha. Sa ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa ating susunod na episodes. And syempre, bukas, same time, 10 to 11 a.m., Student YO Universe. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. And syempre, ito pa, may mga pa-plug tayo. Mamaya na to. Mamaya na to, diba? Oo, tama. 1,000 Meals for UP Tacloban, a benefit concert. Isang gabi ng musika, isang gabi ng pag-asa, isang gabi ng pagbangon. Tara na't makiisa sa hashtag 1,000 Meals for UP Tacloban benefit concert. Abangan ang iba't ibang mga bands at artists na tutugtog tulad ng Datus Tribe, Fusebox, Flagpole, The Squibs, Lights in Transit, Musikang Bayan, at marami pang iba. Pakinggan din natin ang musika nila Bullet Dumas, Jonoy Danao, Tao Aves, at iba pa. Na-excite na ako para dito, actually. Nag-uumapaw din ang suporta mula sa iba't ibang UP Diliman offices, student organizations, offices, at associations. Kahit ano pang hinihintay mo, tumulong makompleto ang 1,000, actually, nakompleto na nila. Wow, congrats. Lumagpas pa nga eh. So, thank you sa lahat ng mga tumulong. Ayan, so, pwede pa rin naman, no? Pero pwede pa mag-pledge ng mga 100 peso ticket. At katumbas nito ay 3 meals para sa isang UP Tacloban student o staff. May pagkakataon ka pang manalo ng artwork mula sa UP College of Fine Arts. Wow. Tindog, sulong at mag-rock and roll. Sa hashtag 1,000 Meals for UP Tacloban. Kita-kits, mamaya. Mamaya na to. Thursday ngayon sa UP Diliman Amphitheater sa likod ni Oblation. Tama, mula 5 p.m. hanggang 12 midnight. Para sa iba pang detalye, i-like na ang facebook.com/1000meals for UP Tacloban. That's 1,000 and na number, tapos 4, as in yung number 4. Yes, and hanapin na rin ang event page sa Facebook at i-click na ang Going, di ba? Yes. Hatid ito sa atin ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy or Contend UP at Rock Local Joyride Sessions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, Kasali Ka. And syempre, may isa pa. Sining del Pilar, currently ongoing. Di ba? Iniimbita ng lahat ngayon. Kasi ngayon na. Yeah, ngayon. Ang Sining del Pilar, abangan ng iba't ibang lectures, presentation at fora kung saan tampok at ibang gawa ng mga estudyante ng broadcast communication. Punta na ngayon na sa UP College of Mass Communication sa Media Center TV Studio ngayong January 28 to 30. Para sa ibang detalye, mag-log on sa www.facebook.com/siningdelpilar or mag-tweet sa @siningdelpilar. Okay. Hatid sa inyo ng Broadcast Communication Department ng UP College of Mass Communication. May isa pa. Ito ang Clairvoyance CE at 23, UP Engineering Student Council Civil Engineering Representatives. Inaanyayahan ng lahat ng estudyante ng Institute of Civil Engineering makibahagi na sa CE Days 2014, ang taunang week-long series of events ng Institute of Civil Engineering. Kasama sa lineup of events ang CE Mixer, isang academic field trip, Sports Fest, Trivia Quiz Show, CER5, ICE Colloquium, Mr. and Miss CE at Singing Sensation. Wow, wait. Yes. Ito ay gaganapin sa darating na January 27 hanggang January 30. So hanggang ngayon na lang. Wow. So para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang facebook.com/up.cedays. Ito ay hatid sa inyo ng UP Engineering Student Council or UP ESC, Civil Engineering Representatives sa pagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka. And syempre, isa sa pinakahihintay
ngayon. Ang University Job Fair. Yes. Tinatawagan ang lahat ng graduating students. Naka-ready na ba ang sunflowers para sa pinaka-aantay na graduation? Pero sure ka na ba sa mga darating na araw? This 2014, hindi mo kailangan mag-alala. And celebration of its 25th year, University Job Fair 2014 is bringing it back to basics. Remember what you're studying for. Remember what you've gone through. Remember what all this is for. Take the final steps with us from February 4 to 7 at the UP Bahay ng Alumni from 8 a.m. to 5 p.m. towards finishing your very own success story. Yes, hatid sa inyo ng University of the Philippines Diliman Student Council, UP Advertising Corps at UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan sa DCUP 1602. Kasali ka! And, yun na yun. Parang bilis ng January, no? Kasi syempre sa mga ganitong punto, ganitong months, ang Oo. dami talagang kaganapan. Oo, Kasi totoo yan. gagraduate, Oo. di ba? Mga foundation, di ba? Mga last few months na lang to At for saka- this school At year. dapat ding i-let go ito. And syempre, bakit kailangan mag-let go? Speaking of the school year, Mhm. i-let go ang pagiging estudyante, lalo na sa graduating students, di ba? Oo. I-let go Parang ang they have pagiging to prepare themselves for Oo. letting go as students. to face the real world. Totoo. Di ba? Na magiging totally independent. Making his or her own money, di ba? Parang ganun. Decisions. Yung Oo, mga decisions. Big life decisions na to eh. Oo. So, tingin mo, mahirap din yon na i-let go pagiging estudyante. Ikaw, I kunyari think ikaw, eventually, oo. when you reach fourth Fourth year, Totoo hopefully, naman. Oo, grabe naman. hopefully hindi ka ma-delay and all. Oo. Pero totoo naman, mahirap naman. Kahit ano naman eh, parang kahit ako, nahirapan ako mag-let go na hindi na ako freshie, na parang hindi na kami babies, ganon. Ikaw rin, hindi ka na rin magiging freshman. Wala na akong freshman priority totoo. pagdating ng next Mga priorities. Pero, looking forward, since patapos naman ng January, mag-start naman ng February. So, it's something new to look forward to. Lalo na February, year. month ng pag-ibig, mga ganon. Diba? At syempre, may isa parang plug tayo. Sabi natin tapos meron na ba? Ano to? Enroll na sa mga summer workshops na handog ng Philippine Educational Theater Association o PETA. Kabilang sa mga available workshops ang Children's Theater, Teen Theater, Theater Arts, Basic Acting, Advanced Acting, at Creative Musical Theater. Magsisimula ito sa April 7 hanggang May 18, 2014. Para sa ibang detalye, tumawag lang sa 0906-556-4800 or 0725-6244. Pwede na mag-email sa petatheater@gmail.com. Yes! Kaya kung mayroon kayong mga feels dyan na, ay, feeling ko kailangan ko i-hone ng aking acting skills at talents, punta na dito sa PETA Workshops. At yan, mga classmates, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ito ang inyong classmate na si Dominic. At ay yung classmate Christine. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.